Hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ang taas nga naman, mga minamahal ng apog ni Dado Climiente. So, ngayon, mayroon po akong na-receive na balita. So, coming from a person na, I don't know kung malapit ito sa kanya. At ang sabi sa akin, sabi niya, Mima, alam mo ba na si Dado ay kukunin niya daw na abogado si former President Duterte laban sa kasong i-file ni Torre. So, napaisip ako, kukunin daw pong abogado ni Dado Climiente itong si former President Duterte, kung totoo man na, di ba in the first place si Digong din mismo hindi sumusunod sa rule of law and due process? Kukunin niyang abogado itong dating prosecutor na si former President Duterte, walang ibang ginawa to kundi mag-ad hominem. Hindi niya nga naipagtanggol yung sarili niya, di ba, doon sa bank waiver na pinagtalunan nila ni Trillanes sa hearing. Ikaw pa kaya, Dado Climiente, na nagbanta ka on social media, public pa mismo, nanghihikayat ka pa na maghimutok, umalsa sa gobyerno, klarong-klaro sa napakarami mong video. Di ba, mga minamahal, ang kapal naman ng pagmumukha mo kung ganun. Anyway, sige. Ipagpalagay natin na totoo itong balitang na-receive ko na itong si former President Duterte ay magiging abogado ni Dado Climiente. Sa tingin nyo, mananalo si Digong? Ha? Kitang-kita yung kaso ni Dado Climiente na nagbabanta, may threat. Or else, baka itong si Digong yung nag-uutos dyan kay Dado Climiente, di umano. Diba, nagigets nyo ako mga minamahal? At paano naman, sa paanong paraan, nakuha ni Dado Climiente, nakunin niyang abogado, itong si Digong, hindi na nga nakakapagsalita ng maayos eh. Hindi na nga nakakalakad ng maayos. Inaatake na ng sakit. Paano yun? Papayag ba itong kampo ni former President Duterte na itong mismong si Digong? Ha? Pabalik-balik maglakad ng kaso ni Dado Climiente? Sa tingin nyo ba, papayag ang kampo ni Duterte na hingalin itong si Digong sa kakaakay sa kaso ni Dado Climiente? Or else, baka guni-guni lang to ni Dado? Or nananakot ka lang kay General Torre? As if naman natakot sa'yo si General Torre. Meron siyang meron siyang klarong ebidensya na inciting to sedition yung ginagawa mo. Nakakaloka to mga minamahal. Abogado, si former President Duterte, naniniwala kayo? Sa tingin nyo mga minamahal, naniniwala kayo dito sa balita na ito? Na itong si Dado, nakuha niya daw na abogado. Itong si Duterte, pinapadisbar na nga itong si Digong ng human rights group, ng ibang mga lawyers, ibang mga grupo. Pinapadisbar itong si Digong. At saka beside, mga minamahal, paano mag-aala abogado itong si former President Duterte? Hindi naman niya nagre-renew ng kanyang license. Kasi, sabi na lang natin, may maano ebidensya mo. Tingnan mo, simula nung gumraduate itong si Digong bilang abogado, naging prosecutor siya, naging trabaho niya na yung politika. Nag-rule sa napakahabang panahon as a alkalde ng Davao. Naging governor, 'di ba? Naging governor itong si Duterte at naging presidente. So, imposible naman na pag-aksayahan niya pa ng panahon ang pagpaparinyo ng kanyang lisensya, nandito na siya sa trabaho na mas malaki yung kanyang kinikita. Diba? Nagigets nyo ako mga minamahal? So, paano mag-aabogado itong si Digong? Hindi nga niya na-renew yung kanyang license. Diba? Hindi pwede yun. Na sumaba ka bilang mag-abogado sa isang tao na hindi mo nire-renew yung lisensya mo? Diba? Lakas naman ng tama ni Dado Climiente kung kinuha niyang abogado itong si Digong. Ang tanong, pumayag ba? Pumayag ba? Kung kukunin mong abogado itong si former President Duterte, papayag ba? Kasi pag pumayag yan, mga minamahal, very imposible, impossible
Hindi ko ma-figure na sabi na lang natin pumayag siya, pero sa papaanong paraan na hindi nga to nagre-renew ng kanyang lisensya. Or maybe baka yung mga assistant ni Digong ng mga abogado, yun yung hahawak ng kaso mo, kung merong hahawak. 'Di ba? So kaya pala hindi na nagpo-post itong si Dado Clemente. Kinakausap mo ba yung grupo ni former President Duterte kung totoo man? Ano yung pinaplano ninyo? Si General Torre, papakitil na lang ninyo, di umano? Ay, iba din. Iba tong si Dado Clemente. O baka naman si General Torre, ano mo din, i-threat mo din. Actually, tinret niya na yan noon pa. Di ba? Baka i-threat mo rin, ipapapatay mo rin. I'm just asking. Naluloka lang ako mga minamahal. Ang tapang-tapang mo, di ba? Tapos ngayon na sinampahan ka ng kaso, tahimik ka? Ang tapang mo nagmumura ka, lakas mong mag-threat, na parang tila baga kala mo, ikaw yung batas. Diba? Nakalista pa nga yung mga pangalan namin sa Intel. Binantaan mo pa yung presidente na ang sabi mo pa nga, to be exact, isang utos lang. Lulusubin namin ng Malacanang. Inaantayin nyo lang yung signal ng nasa taas. Alakas mag-threat Sino ba yung nasa likod mo? Kung bakit ganyan yung sinasabi mo, ex-army ka pa man din. Diba? Tapos meron kaming maririnig na balita na nagmamakaawa ka na daw. Tapos ito naman, meron na naman panibagong balita. Siguro hindi ka napagbigyan ni Torre kaya kukunin mo na lang abogado si Digong. Ano? Kasi ang sabi, mga minamahal, itong si Torre daw ay parang nagmamakaawa. Ay, hindi, I mean itong si itong si Dado Clemente, pasensya na. Nagmamakaawa daw itong si Dado Clemente dito kay General Torre. So ngayon, siguro hindi na pagbigyan ni Torre. 'Di ba? Kaya, ang gagawin niya, tatakutin niya din itong si Torre. Kukunin niyang abogado itong si former President Duterte as if naman papayag yun. As if naman pag-aksayangan niya ng oras yung katulad mo. Ginagamit ka nga lang ni Digong, siguro, di umano. Di ba nakakaloka to? Lakas naman ng imagination mo. Alright, mga minamahal, kayo. Ano masasabi ninyo? Sa tingin niyo papayag na to si Digong? Pag-aksayan niya ng oras si Dado, lalo pat may sakit yung matanda. Hindi na nga nakakalakad ng maayos. 'Di ba? Oh. Nakakaloka. So kayo mga minamahal, ano yung masasabi ninyo? I-comment ninyo. Tapos huwag niyong kalilimutan na i-like itong ating video na to para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload natin. Tapos i-click nyo na din yung notification bell para laging nagpa-pop up sa cellphone ninyo kapag meron tayong video na i-upload para maging updated kayo sa mga latest na balita. Latest to the latest po mga minamahal. At para makatulong din sa paglago ng ating munting channel na makatungtong tayo sa 300,000 subscriber. Kasi ngayon, nasa pa lang tayo? 259,000. So, malapit na, magiging 260 na tayo. So, kailangan ko lang ng konting help ninyo para maabot natin yung 300k kasi another milestone po yun. Alright, mga minamahal, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.